President, let's all remember, is still Filipino. Naresto nga po, dinala sa Hague, but it doesn't mean to say na we should not accord him as a Filipino. Kasi meron po tayo mga OFWs na may mga kaso, convicted, hindi tayo na lang, but we still accord them all the legal means, lahat ng kailangan. Kung dadalhin yung pamilya sa abroad, dinadala ng gobyerno natin, ng OWA, ng DFA. So why shouldn't we still accord the same treatment to this person? Pangalawa po, the point is, sabi na rin ng ICC, former President Rodrigo Duterte remains innocent until proven guilty. Unfortunately, may mga babasa po ako sa social media na tama lang yan, etc. Doon mo nag-aaway yung dalawang grupo. Pero kung ako ang tatanungin mo, let justice takes its due course. Kaya kung natin yung korte, huwag mo tayo ito sa atin. Noong panahon ng COVID, lahat naging doktor. Nung bumagsak po yung tulay sa Kabanggan, lahat naging engineer. Ngayon naman mo, lahat attorney. Dahil naman, hindi pa nga nakapagtapos sa pag-aral, lahat ay attorney na may opinion. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo dahil lahat naman ho tayo ay mga meron. Huwag ho natin yung opinion natin, ilagay natin sa social media, this and that. Kasi ang problema, lalong nagugulo. Huwag na ho natin dagdagan yung problema ng bayan. Besides, ang problema po na ito is just part of Philippine politics, political problem po ito issue. We have other problems. We have economic problems, we have healthcare problems, we have corruption problems that we have to deal now. Maraming salamat po. The reaction or stand ng bawat po kandidato ng alyansa on FPRRD's arrest. Do you agree with what PBBM did? Inalaw yung pag-aresto. May mga negative response po na dapat hindi inalaw given the age and the health. Pwede po malaman ang stand po ninyo. Okay, anyone from our senators? Walang tama o mali na response dyan eh. Alam mo, pinakamagandang response dyan is not to respond. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, merong pipinta sa'yo eh. Ako sa akin, mayroong mas magandang issue na dapat talakayin natin. Ano sabi ng Supreme Court nung umaangal kami sa Senate na dapat kapag ang isang treaty binawi ng Pangulo, dapat ratify din ang Senado muna. Dahil ni-ratify din ang for confirmation. Naniniwala kami noon nasa Senado, lalo na ng Senate President ako, na dapat pagka ni-ratify namin at gusto natin bumitaw, dapat kami rin ang bibitaw. Ganun yung thinking ko. Ako, mas magandang kontrobersya pag-usapan yan eh, kaysa dito sa tinatanong ninyo eh. Mas issue yan. Kasi before, if you will recall, President Duterte recalled us from the BFA. Naalala niyo yun? Di ba? Tapos kami, may mga nag-file sa amin, ng mga senador, nag-file sa Supreme Court ng may tawag ito eh. Declaratory relief. Di ba? Kung tama o hindi, na dapat ba, ay i-ratify mo na namin. Kami nag-approve ng BFA. Hindi kami na dapat nabubunot. Yan ang sinasabi namin. Later on, what happened was the Supreme Court dismissed. Bakit? Binawi ni President Duterte. Binawi niya yung withdrawal. Remember? O, ngayon naman, ito, nakabitin niya. Kine-question din namin yung ICC dati nung nandun pa ako eh. Yung pagkaka-withdraw ng Presidente. Yung ba, dapat ang Senado mag-withdraw? Or hindi? Hindi ata dinesisyon ng Supreme Court, if I recall it right now, medyo maganda pa naman ang memorya ko. Dinismiss
dinismiss because of some issue. Or parang, I don't recall the exact decision, pero alam ko, hinikap namin yun eh. And so, as of now, yun ang magandang pag-usapan pa. Sapagkat wala naman tayo magagawa doon sa issue na tinatanong niyo yun eh. Ano yan eh, no win perspective yan, I assure you. But sirs and ma'am, tingin niyo ba may epekto sa inyong kandidatura yung nangyaring pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it and you are admin bets? So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina, no, na sabi ko, I'll be very honest, may epekto talaga. Kasi hindi naman ikakaila na marami rin sa supporters, especially in Mindanao and even in the Visayas. So, meron. Ngayon, ang tanong mo kung mali o tama, only time will tell. Hindi yan masasagot ngayon. Yung history books na magsasabi dyan, saka pala malalaman niya kung tama o mali pagdating ng takdang panahon. Yung takdang panahon na yun, hindi ngayon. Isa pa po, lumulutang din po ngayon yung sinasabing kailangan na po natin bumalik sa ICC after what happened. Especially the lawyers po. And it's sir, of course. Yeah, ako, personal ito, opinion, ano, na sagot ko na rin itong dati. Yung International Criminal Court is the global court for the powerless, ano? Meaning, court of last resort. Yung kanilang general jurisdiction, ito yung nagdidil sa mga war crimes, genocide, crimes against humanity. Doon nakafocus yung kanilang jurisdiction. And halimbawa, ma-invade tayo ng ibang bansa, no, without referring to any particular country. Baka po hindi tayo membro, hindi tayo makasik ng redress o hindi tayo makapag-complain kasi hindi tayo recognize kung sakali mayroong mga war crimes na nakomit dito nung bansang hypothetical ito na mag-i-invade. So, ako ang personal opinion ko, we should rejoin yung, and I limit my answer to my personal opinion na sabi ko, global court for the powerless. Ito yung universally abhorred crimes committed against a group of people. Binanggit ko na, genocide, and so forth and so on. So, yun, very strong ang ano ko rito, we should rejoin. Other senators po, other senatorial candidates po. Thank you. Siguro po, going back to your previous question and relating it to the previous answers, as a member of this, as a member of the Senate right now, I would have to personally commend our embassy in The Hague for the efforts done and for following the mandate of the Vienna Convention on Consular Relations by providing the necessary assistance to President Duterte. Tama po yun. Trabaho po yun, kahit sinong Pilipino, tulungan nila. On a personal note, tayo po ay nalungkutin, tayo po ay nag-alay din ng dasal, hindi lang para kay Presidente Duterte, kundi sa bansang Pilipinas. Third, as a lawyer, and I'm sure the former president has his own legal team, there are avenues to be pursued. They can invoke Article 60 of the Rome Statute that can provide an interim release pending trial. Bahala na yung abogado niya. So yun naman po ay may mga paraan kung pwedeng nakalagay po doon na pag may edad na, may sakit, pwedeng i-house arrest sa The Hague. So yun po ay on the legal side. But all of this, including your second question, would have to be tackled by the 20th Congress kasi kakailanganin din ng ratification ng Senado kung kailangan bumalik sa ICC. Ilang po siguro ang posisyon. Sa akin siguro, definitely there should be public consultation.
to start with, yung ating mga mambabatas, mga district, lawmakers, senators, before we have to talk about it, tackle it, para we can hear the clamor of the public. Sino ba may gusto, sino hindi, so that we would know. Mahirap na mo, actually, we are representatives of the people, so we want to hear the voices. Pangalawa ko, yung epekto you were asking kanina, I really don't know, maybe. So we have to look siguro towards the end of this month. Lastly, marami yung chatter sa social media. Nakita mo yung pros and cons, yung mga pro-Duterte, yung contra-Duterte, nag-aaway-aaway sa social media. Masasabi ko lamang ho, and then, the former president is still a Filipino. So dapat ho, bigyan pa rin siya ng tulong ng gobyerno natin ng President, let's all remember, is still a Filipino. Naresto nga po, dinala sa Hague, but it doesn't mean to say na we should not accord him as a Filipino. Kasi meron po tayo mga OFWs na may mga kaso, convicted, hindi tayo na lang, but we still accord them all the legal means, lahat na kailangan. Kung dadalhin yung pamilya sa abroad, dinadala ng gobyerno natin, ng OWA, ng DFA. So why shouldn't we still accord the same treatment to this person? Pangalawa po, the point is, sabi na rin ng ICC, former President Rodrigo Duterte remains innocent until proven guilty. Unfortunately, may mga babasa po ako sa social media na tama na yan, etc. Doon mo nag-aaway yung dalawang grupo. Pero kung ako ang tatanungin mo, let justice take its due course. Kaya kung natin yung korte, huwag mo tayong pagkito sa atin. Noong panahon ng COVID, lahat naging doktor. Nung bumagsak pa yung tulay sa kabangkan, lahat naging engineer. Ngayon naman ho, lahat attorney. Dahil naman, hindi pa nga nakapagtapos sa pag-aral, lahat ay attorney na may opinion. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo dahil lahat naman ho tayo ay mga meron. Huwag ho natin yung opinion natin, ilagay ho natin sa social media, this and that. Kasi ang problema, lalong nagugulo. Huwag na ho natin dagdagan yung problema ng bayan. Besides, ang problema po na ito is just part of Philippine politics, political problem po the issue. We have other problems. We have economic problems, we have healthcare problems, we have corruption problems that we have to deal now. Maraming salamat.